Yo! Ito yung comparison natin sa Poco X6 Pro versus Infinix GT20 Pro. Halos magkapareho lang yung presyo nito. 16,000 sa Infinix GT20 Pro at nasa 16,000 to 17,000 naman ng Poco X6 Pro. Paglalabanin natin ng MediaTek Dimensity 8300 versus Dimensity 8200 dito sa Infinix GT20 Pro. Kaya alamin natin kung anong malakas at maganda sa camera, pati na rin yung build quality. Kaya samahan nyo ako sa video nito at tiyak marami kayong matutunan. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, comparison at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, mag-umpisa tayo agad sa presyo. Ang Infinix GT20 Pro lalabas yata bukas June 10. Ang presyo nito naglalaro sa 16,000. Kapag may sale siguro bababa ng konti to ng mga 1,000. At kung may mga sales pa dyan o voucher, siguro konting-konti lang talaga yung mababawas. Samantalang ang Poco X6 Pro nasa 16,000 o 17,000. Pero nung nag-sale to, actually meron pa yatang sale ngayon, umaabot lang to ng 13,000. So ganun siya kasulit. Actually sa presyo pa lang masabi ko na sulit yung Poco X6 Pro compare natin sa Infinix GT20 Pro. Pero may mga bagay na lamang ang Infinix GT20 Pro kesa dito sa Poco X6 Pro. Mamaya alamin natin yan. Pero mag-umpisa tayo sa build quality. So ang back panel ng Infinix GT20 Pro may pagka cyberpunk design siya o talagang masasabing no pang gaming. Made of plastic lang to pero ang lamang nito over sa Poco X6 Pro, meron tayong ilaw dito na RGB at mapapalitan natin yan depende sa gusto natin, pwede sa mga notifications, charging at marami pang iba na wala sa Poco X6 Pro. Pero depende sa inyo to kung nagugustuhan nyo yung ganitong design. Meron kasing mga tao na gusto yung ganitong design, meron naman na simple lang yung design. Dito naman sa Poco X6 Pro, simple lang talaga yung design nito. Meron tayong 4 na butas dyan sa camera module at napakalinis lang. Walang masyadong naglalaro dito, ganyan lang siya. Kung pagtatapat natin tong dalawa, mas maraming naglalaro sa Infinix GT20 Pro kumpara din sa Poco X6 Pro. At same lang din sila na plastic sa back panel, pati dito sa mga frame natin, plastic lang din. At wala tayong expandable storage sa dalawa pero dual speaker tong dalawang to. Pero mas malakas po ang speaker ng Poco X6 Pro, mas malinaw kung ikukumpara din sa GT20 Pro dahil matining yung narinig ko sa Infinix GT20 Pro kahit na meron tayong JBL certification. Pero sa Poco X6 Pro, mas nalilinawan po ako as mas malakas siya. Nakakarinig ako ng mid-bass although hindi naman siya ganun kalakas talaga pero mas malinaw po siya sa GT20 Pro. Pareho din sila naka i54 dust and water resistant pero may JBL certifications tayo sa GT20 Pro at magagamit lang natin yan sa mga headset natin, sa mga music, sa mga Bluetooth, hindi po sa speaker. Saktong-sakto lang yung speaker po nito. Then sa display naman, pareho silang naka-AMOLED display. Ang lamang po ng GT20 Pro naka 144Hz na refresh rate siya, samantalang ang Poco X6 Pro naka 120 lang. Pero hindi malaking advantage talaga ang 144 compare natin sa 120. Konting-konti lang naman yan. Pero yung nits brightness ng X6 Pro nasa 1800, samantalang sa GT20 Pro nasa 1300 lang. So mas bright po ang display ng Poco X6 Pro kumpara natin sa GT20 Pro. Pero sa actual na nakikita ko, mas sharp yung details ng Poco X6 Pro dahil mas nangingibabaw yung kulay na nakikita ko sa actual kumpara natin sa GT20 Pro. Konting-konti lang naman, hindi mo masyadong mapapansin talaga pero kung obserbahan mo siya, mas nalilinawan po ako sa Poco X6 Pro. Pero ang pinakalamang talaga ng Infinix GT20 Pro, malaki po yung display nito, naka 6.78 inches versus dito sa Poco X6 Pro na naka 6.67 inches lang. Mas madaling hawakan ng Poco X6 Pro kumpara natin sa GT20 Pro. Pero kung panonood ng movies, mas masusulit mo talaga yung Infinix GT20 Pro kasi symmetrical siya dun sa taas tsaka dun sa baba, pati yung bezel niya napakanipis lang. Although malit lang din yung bezel ng Poco X6 Pro, masarap naman siyang hawakan. At ang lamang naman ng Poco X6 Pro dito, meron tayong protection na Corning Gorilla Glass 5 na wala sa GT20 Pro. Hindi ko alam kung anong protection nito pero mas magiging kampante tayo sa protection ng Poco X6 Pro. Okay, moving on dito sa performance, dito talaga magkakatalo. Malaki po ang labang ng Poco X6 Pro dahil yung Antutu score natin na nakuha dito nasa 1,300,000 points. Ang Infinix G20 Pro naman, meron lang tayong 900,000 points. So lamang na lamang yung Poco X6 Pro dahil sa MediaTek Dimensity 8300 Ultra versus dito sa MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Mga pangalan talaga, hindi ko alam kung saan nakuha yung mga pangalan na yan. Pero pare-pareho lang yan, Ultra, Ultimate, Super at kung ano pa. Walang pinagkaiba talaga kahit lagyan pa natin Super Saiyan yan. Pero ibang usapan yan sa actual gaming at optimization ng mga games natin. Tulad nga dito sa PUBG Mobile, pareho ako nakakuha ng mataas na graphics dito tsaka ultra frame rate. Nasa extreme po pareho yan. Pero lamang na lamang po dito sa PUBG Mobile
Mobile ang Infinix GT20 Pro dahil nakakuha ka ng 120 FPS dito sa GT20 Pro, samantalang sa Poco X6 Pro hindi po ako nakakuha ng 120, nasa 90 lang. Although pareho lang naman ng smooth, konting-konti lang yan, pero mas lamang po talaga sa PUBG Mobile ang GT20 Pro. Hindi ko alam kung ano nangyari dito kahit na i-clear natin yung battery tsaka performance ng Poco X6 Pro dahil alam ko bugs talaga yun. Wala talagang nangyari, talagang 90 FPS lang nakukuha natin dito sa Poco X6 Pro. Pero sa ibang games naman like Genshin Impact, dito mas lumamang talaga ang MediaTek Dimensity E300 ng Poco X6 Pro. Samantalang sa GT20 Pro medyo hirap sa Genshin Impact at may mga frame drops kahit sa umpisa ng games palo siya ng mga 40 to 50. Samantalang ang Poco X6 Pro nung umpisa 60 na agad at talagang hindi siya nawawala sa frame na yon. Medyo bumaba siya ng konting frame, mga 40 to 50, umangat naman siya sa Poco X6 Pro at nami-maintain niya yung magandang frame dito unlike sa GT20 Pro. So sa Genshin Impact mas lamang po ang Poco X6 Pro compare natin sa GT20 Pro. Sa Call of Duty Mobile naman parehong-pareho lang din sila, masarap nang maglaro at wala tayong mga major frame drops dyan. Pero masasabi ko naman sa ibang laro like yung Solo Leveling Arise, Wuthering Waves, halos pareho lang din sila sa performance na yan. Depende lang sa mga optimization talaga ng mga games. As in talagang malaro naman natin. May mga frame drops silang pareho. Pero ang napansin ko dito, mas umiinit talaga yung Infinix G20 Pro compare ko dito sa ET300. Dahil sa una dun sa unboxing video ko ng Poco X6 Pro, medyo mainit siya kasi malakas nga yung GPU nito. Pero dito sa bagong updates, naglesen yung init niya. Dito naman kasi sa GT20 Pro, bago pa lang to at kailangan ma-optimize at kailangan pa natin ng mga updates. Speaking naman sa updates, makaka-receive tayo ng 3 years OS support dito sa Poco X6 Pro na hindi ko alam dito sa GT20 Pro kung makaka-receive tayo. So malalaman natin kapag nag-launch na to kung makaka-receive tayo ng OS updates dito at kung ilang years nga po. So ngayon hindi pa ako sigurado kung ilan. But overall sa gaming pareho naman silang malakas talaga. Yun nga lang, mas malakas talaga ang MediaTek Dimensity 300 compare natin sa MediaTek Dimensity 8200. Mas lamang po sa gaming talaga yung Poco X6 Pro. Pagdating naman sa game turbo, pareho naman silang gumagana pero lamang na lamang po ang GT20 Pro dahil meron tayong bypass charging na wala sa Poco X6 Pro. Kahit sa mga Xiaomi o mga Poco, wala tayong makukuha ang bypass charging. Siguro pagdating ng panahon, dun pa lang tayo makakuha. So ibig sabihin ng bypass charging, dumadaan lang po yan sa component natin, hindi siya dadaan sa battery para hindi may stress yung battery natin. Para sa mga gamer po talaga to. At gumagana naman po siya. Yun nga lang, hindi ibig sabihin na hindi init yung phone natin. Umiinit pa rin yung phone natin. Mas mainit pa nga, umabot pa nga ng mga 46 degrees Celsius kahit sa Mobile Legends. So speaking of Mobile Legends pala, pareho din po silang malakas, naka ultra na rin po doon at wala akong masabi sa mga games na yon kasi hindi naman kalakasan o hindi naman mataas yung graphical settings na kailangan natin dun sa mga Mobile Legends, Wild Rift, Vanishing Gray Raven, kayang-kaya yung dalawang phone na to. So balik tayo sa game turbo, mas maraming settings po ang Infinix G20 Pro pagdating sa gaming kumpara natin sa game turbo ng Poco X6 Pro. Okay, pagdating naman sa camera, actually litong-lito talaga ako dito. Hindi ko sila nagugustuhan pareho pero sabihin ko kung anong nakita ko. Pagdating sa mga photos, mas warm color yung mga kuha natin sa Poco X6 Pro, samantalang sa GT20 Pro may pagka bluish color po. Pero mataas po yung contrast ng GT20 Pro na nagkukulang naman ako ng konting contrast dito sa Poco X6 Pro. Minsan may part na maganda si GT20 Pro, minsan may part na pangit. Same lang din dito sa Poco X6 Pro. Minsan tama yung kulay naman, minsan sobra yung kulay. Hindi sila consistent pareho. Pero ang napansin ko sa dalawa, mas mataas po yung saturation o mas boosted po yung color ng Poco X6 Pro na nagkukulang naman ako ng kulay dito sa GT20 Pro. At sa sharpness naman, mas nagugustuhan ko yung sharpness ng Poco X6 Pro kumpara sa GT20 Pro. Medyo nawawala po siya ng sharpness at soft image yung makukuha natin sa GT20 Pro. So para sa akin, sa nakikita ko, hindi ako masyadong satisfied sa dalawa, pero pipili ako ng isa mas nagugustuhan ko ng konting-konti lang ang Poco X6 Pro. Pagdating naman sa video, lamang na sana ang GT20 Pro dahil meron siyang 4K at 60 FPS, samantalang sa Poco X6 Pro meron lang 4K at 30 FPS. Pero mas stable po ang Poco X6 Pro at mas magalaw naman ng GT20 Pro. Pero sa kulay halos pantay lang sila, hindi ko rin masyadong nagugustuhan. Depende sa liwanag o ilaw kasi sa sample natin dyan is parang gloomy yung sky, hindi niya masyadong napaprocess ng maganda. Yun nga lang, kahit na stable dito yung Poco, may mga jitter effect tayong nakukuha dito sa gilid lang. Kung steady video, pwede na itong pareho. Dito naman sa Infinix magalaw po talaga, sayang kasi yung kulay nandun na
at maganda na rin yung sharpness nito. So hindi ako masyadong makapili, i-base ko na lang sa stabilization. Mas nagugustuhan ko po yung Poco X Pro at yung steady video naman dito tayo sa Infinix. So kayo na lang pumili. At gusto ko malaman nyo kung anong take nyo sa camera. Ako hindi ako makapili talaga kasi hindi ko talaga nagugustuhan yung dalawang camera nito. Pero konting-konti lang talaga yung lamang ng Poco X Pro pagdating sa camera, stabilization tsaka yung sharpness. Pero sa kulay minsan nakukuha ng Infinix G20 Pro pagdating sa mga photos. So kayo nang bahalang pumili. Pero overall kung anong pipiliin ko dito sa dalawang to, dito na ako sa Poco kasi kapag nag-sale to 13,000 lang. At siguro kung mag-sale talaga yung Infinix ng mga 13,000 lang, pwede na din. Dahil meron tayong bypass charging dito, malakas din naman talaga yung Dimensity 8200. Pero mas malakas po ang Poco X Pro na merong Gorilla Glass 5 protection pa at meron tayong 3 years operating system updates. Samantalang dito sa GT20 Pro hanggang ngayon di ba natin alam, sana magkaroon po tayo. Sa back panel naman kung gusto nyo talagang umiilaw, okay na okay po ang Infinix G20 Pro. Kung gusto nyo lang simple, Poco X Pro. Ngayon ang pinakalamang talaga ng G20 Pro yung bypass charging, yung malaking display, pati yung JBL certifications niya. Pero kayo gusto kong malaman kung anong pipiliin nyo sa dalawa, pareho naman silang malakas, kayo nang balang pumili kung ano nagugustuhan nyo. Depende po talaga sa inyo yan kung anong trip nyo. At gusto ko lang ipalam sa inyo, meron tayong giveaway sa Halo RS5. Ilalagay ko yung link sa description. Sana manalo kayo ng watch na yon. Madali lang naman yung mechanics, nasa video na po. So check nyo yung video na yon na RS5. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. At yung mga nasa Premiere, sobrang salamat po sa inyo. Once again, ako po si Paul.